Name. Ako nga pala si Rosalinda Ribanal. Mas kilala po ako sa patawag na Rose Dollar dito sa amin. Ayan. May 3 po akong anak. Ang bunso ko po ay grade 6 po ngayon. Ang pangalawa ko naman po ay third year college na po ngayon sa Maynila. Ayan. Pagkatapos po noon, ito na yung aking pangatlo. Napakaganda kong anak. Pangatlo ko. Ay, pang-apat. Ay, panganay. Go lang. Hindi pa. Panganay. na, tapos na ba yun? Panganay kong anak na si Kathleen K.S. Ribanal. Ayan, sorry po, nagkamali lang talaga. Ayan. Tapos po ay kami naman po ay nabubuhay sa aming maliit na tindahan na kahit papano po ay natataguyod ko naman yung 3 kong anak at nadagdagan pa ng isang anak yung apo ko nga po. Ayan. Pero sa ganun po man, kahit nalaman namin na buntis na yung aking panganay, hindi po ako nagalit kahit katiting dun sa anak. Kaya yung nagsumbong sa akin, siya tuloy nagalit sa akin. But yun daw ang reaction ko. Hindi man lang daw ako nagalit. So, ang akin kasi is, tinanong ko naman yung baby ko kung pinilit siya o ano, kung mahal niya yung guy, minahal naman niya, kaya talagang kahit konting galit, wala akong pinadama sa kanya. Yun lang, si daddy niya, nung nalaman, nung nagtapat na sila, talaga naman, lahat ng hindi magandang natanggap talaga ng anak ko. Pero ganun pa man, bandang huli, syempre, bilang isang magulang, ika nga, nagkamali minsan ang anak mo, kailangan itaguyod mong tumama muli ito. Kaya, pagkatapos po nung panganganak ng aking panganay, hinikayat ko muling mag-aral yon. Kaya, so, totally hindi naman pala tumigil. Kahit buntis. So, totally, hindi naman pala tumigil, di ba? No? Oh. Totally, hindi naman pala talaga tumigil. Okay, alam mo na, pag tumatanda, makakalimutin na talaga eh. Kahit buntis pala siya, talaga pumapasok pa rin yun. O, tuloy-tuloy talaga siya. Hanggang sa kabuanan na niya yun, bali, tumigil siya isang sem lang. Ayan. Trimester lang. Isang sem lang naman talaga, di ba? Trim nga. Trim na tawag doon. No, sorry, pasensya na. Ayan. Pagkatapos, tapos siya panganak, December, nanganak siya, January, pumasok na siya ulit. Kaya parang doon ko naramdaman na, doon ako naawa sa anak ko na talaga namang porsigido pa rin siya magtapos kahit nagkaanak na siya. Kaya talagang ramdam ko yung hirap ng bata kasi panggabi siya pumapasok tapos pag uuwi siya, oras na, 11 minsan dahil mahirap tricycle kasi sa amin. So, isang jeep, 2 tricycle pa, kaya nakakauwi talaga siya gabing-gabi na. Tapos minsan syempre, bilang isang ina, talaga namang para maramdaman din ng anak niya na mahal din siya ng mami niya, talaga namang nagpapadedi talaga siya sa anak niya. Kaya talaga namang pinagmamalaki ko yung anak ko. Kaya yan, si Kathleen K. Yan, mahal na mahal namin ni daddy niya. Kahit nasabihin ni ganyan-ganyan na yan, tapos na ngayon yan. Oo, kaya naman pinagmamalaki talaga namin ni daddy. Love you, nak. Ay! Yan. So, ayun nga, nung nabuntis ako, nung 18 years old pala ako, that was third year college, di nag-aaral pala ako. Naging mahirap siya sa that time. Kasi, yun nga, buntis ako, tapos pag nag-aaral-aral pa, tapos mga biyahe-biyahe din, doon ako nahihirapan. Then, nung nanganak na ako, mas naging mahirap yun na part kasi may mga projects, tapos may mga kailangan na isubmit on time na nahihirapan akong gawin dahil nga sa ayun, sa kailangan ko pa rin alagaan yung baby ko kahit na nag-aaral ako. So, at least, nandun pa rin support ng parents ko sa akin. Siyempre. Alien. So, dun sa pagpapalaki, naging madali naman siya in terms na nakasama ko yung parents ko kasi may nag-guide sa akin na gawin yung do's and don'ts sa pagpapalaki ng isang baby. So, mabait na bata kasi yung baby niya. buti na Hindi nga lang mahirap hindi siya alagaan. iyakin, Yan. hindi gaya ng ibang bata. Oo, mabait talaga. Kaya naman kami naghiwalay ng dad ng baby ko is may ginawa siyang hindi maganda. So, alangan na maituloy ko pa yung relasyon sa alang-alang yung sarili kong pamilya. Oo, kaya medyo nag-isip din ako doon kung talaga namang magtuloy pa sila.
pangit naman kung yun ang paraan niya para buhayin yung pamilya niya. So, totally hindi ko pinapili yung anak ko. Kaya kung gusto niya doon, okay lang. Kaya lang, siya na mismo nag-decide na talagang tama na daw. Kailangan medyo ipalaki niya namang maayos yung anak niya na hindi kung saan-saan lang galing yung ipapalaki dun sa baby. So, sinuporta namin yung anak ko na dumito lang talaga sa bahay hanggang sa, yun nga, tuloy pa rin ang pag-aaral niya kahit na siya'y buntis na. Tapos hanggang sa malapit na nga siya manganak, bali, yun, natigil siya ng isang semester, oo. Tapos, pagkatapos niya ng manganak, December 4, nanganak siya, January, Back to school again. talagang enroll siya ulit, oo. Talagang nagpursige naman siya talagang makatapos, kaya talaga namang pinagsikapan namin ng daddy niya na makatapos talaga siya. Yun, sa awa ng Diyos talaga namang 2 taon yung anak niya ngayon. Graduate na rin siya. December 4, 2 taon yung baby niya. December 21, yun. Nakamarcha na rin siya sa wakas. Kaya talaga namang pinagmamalaki namin siya ng daddy niya. Napakabait na bata ni Kathleen. Ano sa bait naman yung baby ko. So, dun sa pagpapalaki naman, naging malaking tulong yung pagstay ko rito sa parents ko kasi kung paano na ako pinalaki, ganun din na pinalaki yung baby ko. So, Siyempre. tutulungan talaga nila ako ng sobra-sobra para guide din ako kung paano yung tamang papalaki sa isang baby. Dapat. Kasi sa mga gastusin, sila nagpo-provide sa amin ng baby ko. Kasi nga po, fresh grad pa lang, wala pang trabaho. So, ayun, sila pa rin yung bahala sa amin. At saka tungkol sa pagpapalaki sa baby niya is hindi naman totally mahirap talagang alagaan yung anak niya. Kasi lalo na nung habang lumalaki, talaga namang, oo, andun tayo sa malikot yung bata, makulit, pero hindi siya tulad ng ibang bata na iyakin or pasaway. Hindi siya ganon. Bibigyan mo lang ng pagkain mamaya't maya yun eh. Hindi na magpapasaway sa iyo. Yun, mamaya-maya, nasa bababa sa tindahan namin, sabay hihingi lola, pahingi ng ganito, pahingi ng Diyos. Pag hindi ko naman nabigyan at may customer ka ako, magbubukas na lang kusa ng rep yan. Kukuha na ng Yakult o juice. Sige lang ako ng sige, basta't ikabubuti naman sa katawan ng bata. Kaya, okay lang. Kayang-kaya yan. Basta't bubuhay kami ng daddy niya. Lahat kaya ko tingin ko ibigay sa bata. Basta't ayos lang ang pangangatawan namin. Kaya talaga naman kahit nasabihin mong ganon, napakasarap na may apo. At tulad ni Yani, grabe talaga. Masayahing bata, makulit, malikot, natural lang po yun sa bata. Hindi kailangan sita ka ng sita or pagalitan mo lagi ang bata. Hindi, matutuwa ka pa nga at makulit eh. Kasi kaysa naman dun sa nakahiga lang parati, abay napakahirap po nun. Mas masarap pa rin yung malikot, makulit, di ba? At saka madaldal pag nasa samud. Talaga namang hindi mauubusan ka ng sagot. Minsan nga hindi mo maintindihan kung ano sinasabi eh. Matatawa ka na lang, nagtatanong ako noon, ano yun? Lola, kulit ka eh. Sasabihin pa sa akin noon, ako pang makulit ngayon, o di ba? Matatawa ka talaga, grabe talaga. So, si Yani masyadong spoiled brat nga eh. Kasi kunyari sa akin, pag uwi ko gusto laging pasalubong. Ganun din sa tito ninong niya, sa tita ninang niya. Lagi siya nangihingi ng pasalubong. Kahit wala naman, okay pa rin sa kanya. Minsan nahag pa niya, minsan Kiss kinikis na pa lang, niya. yan. Tapos minsan, lalo pagkagabi, mas madalas niya hinaharot yung dalawa para Ayun na, pinakahiga na. pakyat na nga. Naglalambing-lambing na. Nagtatawag. So, Nagtatawag na yan sa likod. Ayan na nga, ayan, makyat oh. speaking of baby yan, kinuha niya lang din yung baby niya. Napakahilig niya maglaro. So, medyo may pagka-boyish siya. Especially, ang hilig niya laruin na toys is toy car, ball, espada, Bike, yung mga yan. bike, yan. Yun yung mga Talaga hilig namang niya laruin. baril, ayan. O, di ba? Baby, may Bonggang-bonggang baby baby. naman, oo. Pero Yan ang still, panlalaki. naglalaro siya ng panlaro ang babae, luto-luto at baby dolls. Naglalaro nga siya luto-luto. Minsan, pipilitin ka pang kumain ng mga nilalagay niyang dahon-dahon doon. Lola, eat na. Oh, di ba? Talaga namang, kahit nasabi mo marami akong gawa sa tindahan, eh, malilibang ka talaga sa bata. Iba siya, ni. Ibang bata, mahilig mang away siya, hindi mahilig mamigay ng pagkain. Yun ang papel nun eh.
thankful nga yung mga kapatid ko na nagkaroon ako ng baby at may ang age kasi may kakaroon kami ng libangan. Syempre malalaki na kami magkakapatid, di ba? So, Oo. nagkaroon kami ng panibagong baby na napagkakatuwaan sa bahay. Siya ang star ng family namin. Oo, always. libangan talaga namin yun. Kaya masaya kami lalo pagdating sa gabi. Pag sarado na tindahan namin, si Yani talaga libangan namin yun. So, yun ang po at mga